Mga kariyan, may gagawin na naman tayong stand fan. Ang tatak nito ay Hanabishi. Yan, stand fan. Ganito na ang itsura ng dumating. Wala nang screen, wala nang LC. Yan. Ang sabi ng may-ari, ito daw ay binaklas na niya at hindi niya mapagana dahil umuugong lang ito. Nung binaklas niya at binalik, ayaw nang gumana. Naugong na lang. So, tingnan natin kung ano ang problema nito. At hindi niya kinaya, tayo na ngayon ang gagawa. Baklasin muna natin. Yan, at bago baklasin, gaya ng dati nating proseso, testerin muna natin yung continuity ng ating stator or windings. Okay, gamit ang ating tester gaya ng ginagawa natin dati. Naka-off siya, times 10 natin sa ohmmeter. Ito, ayan, ohmmeter times 10. Pagdikitin natin ang probes, yan, i-calibrate natin kasi hindi nakatapat sa zero. Zero adjuster gagamitin, ayan. Ayan, tapat natin sa zero. Ayan, okay na siya. Ayan, double check. Ayan, gumagana ang tester. Line 1, line 2 ng plug. Ayan, connect natin yung dalawang probes sa line 1, line 2. Ayan. Nasa line 1, line 2 na tayo. So, may resistance agad na sukat. Nakapindot na yung 3 pala. Ibig sabihin may resistance agad yung number 3. O, umpisahan natin sa 0. Patayin muna natin siya i-off. Ngayon, pindutin ang 1. Pag may resistance na nasukat, buo ang windings. Okay? Tingnan natin. Pag may resistance yan, buo ang windings. O, number 1. Yan, gumana. Okay? Yan, ito yung connection ng ating line 1, line 2. Gumana. I-off natin. Number 2. Okay, may resistance. Okay, i-off. Number 3. May resistance. Ibig sabihin, normal ang resistance reading. Kaya, hindi natin magiging suspect ang windings. Buo po ang windings ng motor na ito. Ng electric pan na ito. Yan, i-off natin. Yan, okay yan. So, kung ganon, bakit umuugong yung electric pan base sa sinabi ng may-ari? Kasi ang sabi ng may-ari ay umuugong lang daw ito. Tapos binaklas niya, hindi niya alam ang gagawin. Binalik na lang niya kasi wala siyang makitang putol na wire. Kaya ang ginawa niya, binalik na lang, ay umuugong pa rin. Walang nangyari. Kaya tingnan natin kung ano pa ang pwedeng sira. Pagka ganon, ito, tingnan nyo itong shafting. Aalugin natin yan. Yan, taas, baba, kaliwa, kanan. Aalugin natin. Ayan, naririnig nyo? Umaalog siya. Okay, maluwag. Pagka ganyang maluwag ang shafting, malamang ang sira talaga nito, shafting bushing. Maluwag. Pag maluwag, hindi yan iikot. Posibleng umuugong lang yan. Isa pa na sakit, kaya umuugong, kapasitor. Kapasitor ang posibleng sira. Pero dito pa lang, nakita na natin na umaalog ito. Kaya ang suspect natin ngayon, confirm na bushing at saka shafting. So, posible na yung kapasitor ay sira din. Pero dito pa lang, may suspect na tayo. Yung bushing shafting. Okay, confirm yan. Maluwag. Palitin ang bushing at saka shafting. Ngayon, yung kapasitor, saka lang natin yun checkin pag may kabit na natin itong bushing shafting at gumana, ibig sabihin bubuo yung kapasitor. Yan, ganun. Ang sunod natin gagawin, bubuksan muna natin ito para makita natin yung laman sa loob, kung anong ginawa ng may-ari. Yan, tingnan natin. Ayan, tanggalin natin to swing arm. Sobrang daming langis. Ayan, nangingitim. Ayan o, naliguan ng langis. Tapos ibalik lang yung screw doon para hindi mawala. Ayan. Sunod, ito, tatanggalin natin to. Pinakang malaking tornilyo niya dyan sa housing. Para maginhawa ang trabaho, ito itanggalin. Minsan matigas ito. Pag matigas, huwag natin pilitin. Huwag natin pilitin, matigas. Pagka ganyang matigas, ito, ang tatanggalin na lang natin ito. Ito, dito, sa liig. Yung pinakang neck, tanggalin yan. Ganun lang. Ingatan sa pagtanggal ng tornilyong malaki na yan. Kasi meron dyan na, ito, itabi. Ito.
tornilyo. Tapos ingatan, pag binunot yan, merong spring dyan, baka tumalsik yung mga maliliit na parte. Katulad nito. Ingatan yan, baka managlag yan. Sungkitin, may kasama pa yan na spring. Ingatan yan na mawala. Kasi yan ay, minsan ay tumatalsik. Ito. Itabi yan. Ito, itabi rin. Itabi rin. Pagsamasamahin yan. At isa pa, ito pa. Ito, yan. Tandaan yung mga tinabi natin ha. Kung saan tinanggal, dun ibabalik mamaya. Okay, yun ang iingatan sa pagtanggal ng leeg. Kung hindi matanggal yung malaking tornilyo. Isa pang technique. Huwag kayong tatamarin sa pag-check para sigurado tayo. Ito, balatan yan. Ito yung magsasabi kung talagang buo ang endings. Balatan, yung pinakang paa ng kapasitor, dalawang paa ng kapasitor, balatan yan. Diyan mo malalaman kung talagang buo ang windings. Kasi dun sa kanina, posible na nisira pa rin yun. Kita nyo ito, binalatan natin itong dalawang terminal ng kapasitor. Naka times 10 yung ating tester o ohmmeter. Times 10 ha, ayan, confirm mo, gumagana. Yan. Checkin natin, pag pumalo ito, confirm na buo talaga. Kung hindi ito pumalo, kahit na-tester na natin kanina, posibleng sira ito pag hindi pumalo. Sira pa rin ang stator of windings. Pero pag pumalo ito, sure ball na gumagana siya. Ayan, gumana. Okay? Pumalo doon. Tingnan nyo, papalo siya. Ayan. Ibig sabihin yan, pag ganyan, buo, confirm. Kasi, pag chinek mo lang yung 1, 2, 3, baka kasi yung starting windings ay putol, hindi rin gagana yan. Kaya para sure, dito sa dalawang linya na yan. Kasi yung linya na yan, yung dalawang dulo nung lahat ng windings. Kabilaan dulo yan. Diyan ang connection nun. Kaya malalaman mo kung ang windings ng stator or motor ng electric fan ay buo. Dahil ito lahat yung dulo nila. Ito yung isang dulo at ito yung isang dulo. Kasi nasa gitna yung windings, nasa gitna nitong dalawa na ito. Kaya pag dito mo chinik, lahat ng windings na check nyo na. Naintindihan? Ganun lang. Yan, dagdag lang natin ha. Kaya ko chinecheck dito sa paa ng kapasitor para ma-check din natin yung starting windings. Kasi dun sa speed switch natin na 1, 2, 3, ang ma-check lang natin dun yung windings ng running windings. Yung starting, hindi ma-check doon sa 1, 2, 3 na yun. Nakuha. Kasi nasa gitna yun. At kasunod nung 1, 2, 3 windings na yun, yung starting, dito yun nakakonect sa kapasitor. Kaya para sigurado na na-check lahat ng windings, kasi yung running windings at saka yung starting windings o magkaduktong sa 1, 2, 3 ma-check mo lang doon running windings. Pero pag dito mo chinek sa dalawang paa ng kapasitor, ma-check mo na yung running at saka starting windings. Kaya pag pumalo dito, nagkaroon ng reading dito, confirm na yung stator windings natin ay buo. Kasi running at saka starting, na-check mo lahat. Nakuha. Kasi sa 1, 2, 3 ay running lang ang ma-check mo. Yung starting hindi. Okay? Nakuha, maliwanag. Dito natin mag-check. Ito yung pang pinaling checking ng windings. Yung dalawang paa ng kapasitor. Nandito lahat ang dulo niyan. Okay? Maliwanag. Ngayon, baklasin natin ito. Malambot ng baklasin ng tornilyo nito dahil ito ay binaklas na ng may-ari. Baklasin natin. Confirm yung ating windings buo. At ang suspect natin ay yung shafting bushing. Yung kapasitor, hindi natin alam kung buo yan. Mamaya natin checkan yan. Pag hindi gumana ito, malamang ito ang sira. Pag ubong pa rin, kailangan i-fix muna natin yung error doon sa bushing shafting. Okay, yun lang. Yan. Ayan, lumabas na ang bituka. Yung katulad ng ginagawa natin, lagyan ng basahan bago ipatong yung ating stator para hindi magasgasan. Ito, lagi kong sinasabi, bawal magasgasan yan. Ipatong lang yan dyan at checkin natin yan ating shafting bushing kasi yan ang suspect. Ayan, alog na alog po yan. Ayan o. Yan, alog na alog po. Maluwag, palitin po yan. O yan, gas.
malalim, obligadong palitan, hindi na kayang hasain yan, papalitan. Tapos ito, kulang na, wala na yung ano, tinanggalan ng may-ari. Tinanggal ng may-ari yung pinakang special dito, yung blower, yung pinakang wheel. Okay, tinanggal, pati spacer ubos, wala na. Ito na lang natira. Okay, papalitan natin to. Sira to, confirm. Tapos yung winding, i-check muna natin. Kasi baka malutong na yung mga tali. Kailangan tibayan natin yan. Kasi pag tayo nang gumawa, dapat matagal masira. Ayan po mga karyel, oh. Maganda pa ang pagkakatali, nakatahi. Hindi cable tie ang ginamit. Original pa yan, original. Ang gagawin na lang natin dyan, lilinisin na lang natin, brush. Kasi ang dumi, alikabok, pinagsisimulan ng overheating. Kaya linisin bago ibalik sa kaha, sa housing. Ayan, ibalik lang natin yan dyan. Ayan, dahil buo naman ang windings, huwag natin yan na pakialaman o pakialaman yan. Hayaan yan, dito tayo, ito pa pakialaman natin. Yung shafting sa bandang unahan at saka bushing, ito. Yan ang gasgas. Sa bandang hulihan kasi, ito, pwede makinis pa to. Ibig sabihin yung bushing na nasa bandang hulihan dito, buo pa yun. Huwag natin papalitan yun, dito lang tayo magpapalit sa pinakang front. Okay, tsaka ito shafting, maliwanag. Okay, yan, ipatong lang yan ng ganyan, tapos itabi. Unahin naman po muna natin palitan yung bushing. Ito, pag sinungkit yan ng flat screw, hindi kaya. Pag maluwag, pwedeng dito sungkitin, pero dahil masikip, hindi kasya. Ang gagawin po niyan, dito natin sundutin sa ilalim. Yan, yan, dito. Gamit lang po tayo ng shafting. Gamitin natin yan. Tapos yan, paluin lang po natin ganyan. Yan, diba, tanggal kagad. Yan, gamit po yung shafting. Ayan, ito po, nakuha na natin yung bushing, papalitan po natin yung bago. Ito po yung pangtakip sa bushing. Ituwid lang po yan kasi na-deform. Yan, deform. Yan, okay. Yan, itabi lang muna. Tapos ito, papalitan natin to ng bago. Ito yung bago, ito yung luma. Itong luma, itabi, ipapakita sa may-ari. Ito yung bago. Yan. Yan po yung ibabalik lang natin dito. Yan, dyan. Okay. Kaganyan. Tapos yung foam niya, durog na rin. Yan, wala na. Lalagyan natin ng foam para mayroong absorber yung ating langis at nang hindi ito matuyuan. Ito po yung ating foam. Ayan, patong lang po yan dyan. Yan dyan. Tapos ibalik po yung pinakang flower niya. Ito po yung flower. Ganyan po ang lagay, ha. Hindi po pataob, madidisalin po yan. Kailangan nakaganon. Yan, yan ang tamang posisyon. Tandaan niyo po yun. Yan. Tapos, ito ibabalik lang dito. Natanggal. Yan, yan. Ibabalik lang po yan dyan. Hindi po muna natin lalagyan ng langis yung foam. Hindi muna lalagyan ng langis. Bakit? Ang lagkit sa kamay. Mamaya na yung lalagyan ng langis pagka ilalagay na yung rotor, yung shafting natin isusot dyan. Mamaya saka lang natin lalagyan niya ng oil. Malinaw? Yun po ang tekniko. So gamit po ang DIY. Ito, may vlog po ako nito, panoorin nyo na lang po yung DIY tools para mapadali yung ating pagpalit ng bushing. Ito lang po, saktong-sakto po yan. Yan, ganyan po, papaluin lang po yan kahit plies. Ayan po, ganun po kabilis. Okay na kaagad. Ayan. Tapos, i-align lang po natin yung shafty, yung bushing. I-align lang po natin ng ganyan. I-sentro. Ayan, matigas. Pag matigas, good. Pag malambot,
hindi pwede yun. Kailangan matigas. Ayan. Ayan, okay siya, matigas siya. Maganda ang pagkaka-align. Diba? Okay na po siya, bushing. Ngayon, sa shafting naman po tayo gagawa. Okay, tabi na po yan. At baka yan ay masagi at malaglag. Tabi yan. Madali pa yung ating stator. Ito naman po tayo. Lipat na po tayo pagpalit naman ng shafting. Ito naman po. Okay, nakita nyo yan sa bushing. Pagpalit, gano'n lang kabilis. Ngayon, ito naman shafting. Tanggalin muna natin to. Tapos, ito, itabi. Kasi ibabalik lang natin yan. Tapos ito, may butas dyan. Ito. Ayan, ito. Ang pagpalit, pagtanggal yan, may butas doon. Yan. Technique po yan. Tapos, dyan po ilagay yan. Isuot. Yan, nakasuot na po ng ganyan. Tapos, paluin lang po yan. Paluin lang po ng martilyo. Ayun, laglag na sa ilalim. Kunin lang sa ilalim. Ito na. Tapos ito, ganyan ang pwesto, itabi lang ng ganun. Tapos kunin yung bagong shafting. Ito yung bagong shafting. Ito yung luma. Yan, may gas-gas. Papalitan natin yan. Ayan, nakuha. Parehas ang sukat. Parehas yung ngipin. Okay. Yan, konting diferensya ng guhit dito. Yung lagayan ng C-clip. Okay lang yan. Huwag lang sobrang haba. Ayan, okay na yan. Itabi na yung luma. Ipapakita sa mayari. Tapos ngayon, ganyan ang pwesto niya. Di ba? Pag ganyan, pinalo natin pababa. Ibalik natin. Ganun ang position. Ibalik lang. Yan. Yan. Tapos, paluin lang ng martilyo dito. Ganyan, para dito ay pumasok. Yan, ganyan. Papaluin lang natin yan dyan. Yan. Tapos yan, ganyan. Susukatin lang natin doon sa pinakang stator kung tapat na siya. Paano sukatin kung okay na yung pagkakabit ng shafting doon sa rotor? Ganito lang. Isang technique na turo sa inyo. Ganito. Dito nyo itapat sa pinakang core ng stator. Yung pinakang rotor. Ayan tapat na tapat. Nakuha. Yan, tapat na tapat yan. Ganyan. Tapos, malalaman mo kung tama na yung pagkakalagay ng shafting mo. Yung distansya, yung haba. Kung gaano kahaba, ayan yung dulo ng shafting, yun doon ninyo ituturo, nakaganyan nakaganyan, ilalapit nyo ng ganun doon, yun, doon dapat nakatapat, tandaan nyo yung pwesto na yun, ganun. Pag doon tumapat yan, diba binali ko lang, babaliin lang natin, nakaganyan siya, naka-align, tapat na tapat, babaliin lang natin ng ganun, doon siya tatapat, doon. Okay, pag tumapat doon, saktong-sakto na po yan. Okay, ganun lang. Technique lang yun, technique. Tapos ngayon, pwede na natin lagyan ng spacer. Yan, ito, lagyan na yan. Tapos, lagyan ng isang manipis na spacer. Ito. Yan, nakuha. Tapos, saka natin isukat kung sakto na doon. Mamaya nalalangisa yan. Hindi agad ngayon. Huwag kayong magmamadali, mga kariyan. Ang technique yan mamaya, pag patapos na tayo, para hindi madumi sa kamay. Madumi na nga, magbabasa pa. Yan, gano'n lang. Yan. Sakto-sakto. Yung pinakang kanto niyan doon sa ilalim, dapat tapat doon sa kanto rin ng rotor. Nakuha, gano'n Yan, sakto-sakto yan. Parang ang dating sa ilalim, gano'n din, nakatapat ng gano'n. Okay, nakatapat ng ganyan. Yan. Dapat gano'n sa ilalim, ang tapat. Yan. Okay. Tapos lagyan na natin ito. Ilagay na natin yung pinakang blower niya. Kahit hindi na blower ang ilagay sa uli kasi meron na ditong isa, okay na yan. Mas maganda kung dalawa, kung may panlagay kayo. Kung wala, okay na yung ganito, okay na. Kung wala, pero kung meron, maganda yung may blower din lagay nyo doon para kabilaan may blower. Yan, ito. Yan, ibalik lang natin to, lagyan ng isang spacer na manipis. Ito. Yan. Tapos, susukatin ulit natin yan dyan. Yan, huwag lalagyan muna ng langis para hindi madulas. Yan, nakaganyan na siya. Sukatin naman dun sa front kasi bagong lagay yung ating shaft, yung bushing, kaya tingnan natin kung sakto lang siya. Ang gagawin natin dyan, kung yan ay hihilahin natin, pag hinila natin yan, pag hinila, tulak hila, dapat may clearance na konting-kunti lang. Ayan, medyo nahihila natin siya. Naririnig nyo? Yan, meron siyang clearance. Okay siya, may distansya. Okay lang yan.
sakto lang yan. Tapos pagka inangat mo, binaba, tapos kaliwa, kanan, dapat sikip. Yan, walang alog. Okay, tama, walang alog. Kasi pinalitan na natin ng bagong bushing at saka shafting. Kaya sumikip na siya. Kanina sobrang luwag. O ngayon, matigas. Okay na yan. O, tingnan nyo. Ang lambot, ang ganda. May laro siya. May play. O yan, o, may play. Tulak-tulak. Kabig-kabig. Yan, may play. Good yan. Kaliwa kanan, taas baba, matigas. Okay, goods. Ang gagawin natin dyan, bunutin ulit natin at lalangisan na natin kasi sakto na. Ganyan ang paglalangis. Sa huli ako naglalagay. Yun ay technique. Technique ko sa iba, hindi ko alam. Technique nila, nilalagyan na nila ng langis. Madulas sa kamay. Technique nila yun Kaya, yun sa akin, iba, ganito. Kasi doon ako nagiginhawahan. Kaya, okay lang sa iba kung anong gagawin. Diskarte na nga ng yan, bawat isa. Kaya kung doon kayo nadadalian, o kaya ganito sa ginagawa ko, nasa sa inyo po yan. Kayo na po ang bahala. Ang halaga, paggawa ng produktong katulad nito, maayos. Okay? Ngayon natin lalangisan po yan. Ayan o. Lalangisan na po namin ng tamang basa lang. Huwag masyadong madami at baka malunod. Ayan. Tapos ito, langisan ng konti. Ipasok doon. Tapos itong isa, ito. Langisan din yan. Yung front housing. Yan, tamang basa lang. Magbabasa yung foam na nilagay natin dyan. Siya yung mag-hold ng oil, ng langis. Para hindi natutuyuan yung ating bushing. At gusto niyan laging basa para madulas. Okay? Pag madulas, maginhawa, umikot. Isuot na natin. Ganyan. Tapos yan. Okay na yan. Okay, may clearance. Meron. May play. Pre-wheeling. Okay po yan. Ito wheeling na po natin. Ganun lang po kasimple. Yan po yung paglalagay tapatan. Ito po yung nilagyan ko una, pero maluluwag po yan. Kailangan pag hinigpitan yan, tapatan. Inikutan ko lang po, kumbaga repair ko lang yung tornilyo. Yan lang po. Technique lang po yan. Yan, katulad yan. Naka-prepare na po yung apat ng tornilyo. Medyo okay na, pero lahat po yan maluluwag. Ayan, higpitan na po natin. Unahin natin dito. Tapos isusunod natin dito. Magkatapat lang po yan. Higpit. Tapos yung katapat, higpitan na rin. Tapos yung kabila naman, higpitan. At ang katapat din ito, ang higpitan. Yan, lahat yan mahigpit na. Okay, sabay na nahigpitan. Lahat yan mahigpit. Yan. Kung matigas, pagka matigas ito, di ba, nakikita matigas, pwedeng pukpukin dito ng screwdriver, magaan lang, para hindi masyadong maalig yung bushing. Pero hindi ako dito pumupukpok. Dito po ako nagpupukpok pag medyo masikip yung shafting. Dito. Yan. Pukpukin lang po ng tigta-tatlo. Dito, martilyo ang ginagamit ko, kaya plies. Ngayon, martilyo. O kaya, pukpukin po ng tigta-tatlo sa bawat kanto. Yan lang po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, tamang saltik lang po yun. Yan o, ang lambot na po. Pre-wheeling na po yan. May clearance. Okay na, okay. Good na po yan. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, chechikin na natin ang resistance. Mamaya na chechikin yung capacitor pag hindi siya gumana. Pag gumana yan, good na yun. Hindi na kailangan i-check. Ayan, naka times 10 pa rin po. Hindi na natin ginalaw. Naka times 10 yan kanina. Checkin natin. Okay, gumagana ang tester. Naka 0. Calibrated. Yan. Test probe. Okay. Yan. Double check. Okay siya. Ngayon, test probe. Line 1, line 2. Connect ulit yung katulad kanina. Ayan. Checkin natin yung switch number 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pag yan ay may resistance goods na po yan. 1. Okay. Gumana. Ayan po. Patayin. Number 2. Okay, gumana. Patayin. Number 3. Okay, gumana. Okay, patayin. Okay. Good po yun. May resistance po na reading yung ating ohmmeter or tester. Ibig sabihin buo po yung windings. Wala po tayong nasirang winding sa pagkatrabaho natin doon sa motor. Ang gagawin natin, ibabalik na sa dati niyang pwesto. Tapos yung binalatan natin na to, yung binalatan natin na yan, babalutan lang po natin ng tape yan mamaya. Pag gumana na siya, babalutan. Pero kung yan ay hindi gumana, tumuhugong pa rin, itong capacitor ang suspect naman. Papalitan natin yan. Checkin muna tapos papalitan. Okay? Yan. Pero checkin muna natin kung umuikot. Ibalik muna natin ito.
Di ba? Dito yan tinanggal kanina yung ating swing arm. O yan, ibalik lang po yan dyan. Tapos ito, yung tinanggal kanina ng spring, ibalik lang doon. Dito. Yan. Tapos ito, ibalik lang doon. Kaya natin tinanggal yan kanina dahil baka mangalaglag. Di ba? Tapos ito, ibalik dito sa loob nito. Yan. Ingatan yan lagi. Yan lagi ang masilan dyan. Tapos ito medyo mahaba. Ipapasok lang natin doon. Kasi binunot lang natin yan kaya humaba kanina. Ibalik lang yan dyan at ipasok ito. Ilagay ang tornilyo. Yan po, okay na po yan. Naikabit na natin yung ating mga parts na ibalik sa dati. Ayan, okay na. Ang gagawin po naman natin ngayon, chichikin natin kung mayroong ground sa kaha. Kasi pag may ground sa kaha, hindi po pwedeng hawakan niya pag nakasaksak. Yan po yung mangunguryente. Kaya ang gagawin natin dyan, yung ating tester po kanina ay naka times 10. Naka times 10. Ilipat po natin sa times 10K. Kasi yung times 10K po ang nag-check ng grounded sa housing. Yung times 10 po, hindi niya makikita kung grounded. Pero kung naka times 10K, ipasok lang po ito dito. I-calibrate po muna. Ayan o, pumapalo. Confirm po, gumagana. Ngayon, i-connect po sa dalawang paa. Ayan o, ayan. Ayan, nakaganyan po. Ayan. Tapos pindutin lang po kahit 1, 2, 3, kahit alin dyan. Ito. Ay, yung ginagawa ko sa trip ko nilalagay para medyo malakas ang palo. Kung may ground. Ayan. Tapos nakaganyan na po siya. Nakapindot po yung number 3 na switch. Ngayon, pag hinawakan po natin ito, pigil na pigil po natin. Nakahawak po yung kanang kamay ko dyan. Nakahawak po dyan sa mga terminals niyan. Yan, terminals ng probe at terminals ng plug. Yan. Hawak ko po yan. Pag hinawakan ko po ito, papalo yun. Tester kasi naka times 10. Yan po. Yan po mapalo. Grounded po kasi ang katawan ko. Yan. Yan po makikita kong grounded. Pag tinutok ko doon po, pag tinusok ko doon, saka dapat pumalo siya. Pag pumalo siya, grounded siya. Pero kung hindi, good siya. Okay? Ngayon, tusok natin doon. O, hindi po gumalaw yung ating meter pointer. Hindi po gumagalaw. Kahit kut-kutin pa natin. Kasi ibig sabihin nun, wala pong grounded. Good po yung ating motor. Okay? Ito po. Yan o, ang ganyan ang pagkakahawak. Good ang motor. Pero kung hahawakan ko siya, yan o, pumapalo. Grounded po yung katawan natin. O, tinan nyo, yan o, itutusok ko doon. Wala. Samantalang kung hahawakan ko yan, grounded ako. Papalo po yan. Di ba? Yan o. Yung daliri ko, yan o. Yan. Pumapalo. Diba? O, tanggalin. O, yan. Kaya pagka walang kamay doon na nakahawak, walang ground, ibig sabihin good po yan. Ganun lang po pag-check grounded. Okay, goods na po yan. Isasaksak na po natin yan sa 220. Testing ulit natin. Saksak natin. Yan. Tapos, pindutin natin yung number 1. Ayan. Ayan po. Kumagana na po. Ayan. Number 1 po yan. Ayan. Number 2. Ayan. Gumagana. Number 3. Ayan. Gumagana po yan. Okay, goods na po yan. Ibig sabihin po, yung kapasitor, buo. Ang sira lang po ng ganyang umuugong ay shafting at saka bushing, maluwag. Kaya kung kayo po ay may nasirang electric pan na katulad niyan, ganyan lang po ang pag-repair. Okay? Kaya, shout out po ulit sa aking mga subscriber na walang sawang sumusuporta sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyo at sa mga magsusubscribe pa lang ngayon. Maraming salamat po. Welcome po kayo sa aking munting channel. Marami ko pa pong video gagawin. Matututo po kayo dito. Yan, pati kayo makakapagtayo ng sarili nyong shop, electric pan repair. Yan, paborito ko pong trabaho ito, ang electric pan. Kaya halos mamaster na natin ito. Okay? Okay, salamat po.